Ang kwento ni Tomby. Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Mula ito sa isa nating tagapakinig na itago na lang natin sa pangalang Yayan. Walang eksaktong taon. Probinsya ng Quezon. Bata pa lamang. Madalas nang maikwento kay Yayan ni Lolo Enteng ang tungkol sa isang misteryosong mutya na matatagpuan sa Mount Banahaw. Palaging sinasabi ni Lolo Enteng na isa itong makapangyarihang mutya na ni isang tao ay wala pang nakakakuha. Lolo, kung makapangyarihan po ang mutyang yon, bakit wala pa pong nakakakuha? Panigurado, marami ang nagkaka-interes na makuha yung mutyang sinasabi mo. Tanong ni Yayan. Tama nga, apo. Marami nga ang nagnanais na mapasa kamay ang mutyang yon. Pero ni isa sa kanila, hindi naging matagumpay. Dahil sa pagiging sakim sa kapangyarihan. Dapat dalisay ang iyong puso. Tandaan mo, apo, nararamdaman ng mutya ang nilalaman ng loob mo. Tugon ni Lolo Enteng. Nang mga panahong yun, inisip ni Yayan na hindi totoo ang kwento ni Lolo Enteng. Ngunit habang lumalaki, napag-alaman ng binata na maraming ang umaakyat sa Mount Banahaw na nais makuha ang mutya sa lugar. Nang tumuntong sa edad 15 si Yayan, nalungkot ito ng tuluyan ng mamaalam si Lolo Enteng dahil sa katandaan. Dito niya nakilala si Jano, anak ng kumpare ng ama, na mula din sa angkan ng mga magagaling na antingero. Nabalitaan ko yung nangyari sa lolo mo. Nakakalungkot pa naman mawalan ng mahal sa buhay. Naranasan ko din yan nang mamatay ang lolo ko . Wika ni Jano. Napaangat naman ang tingin si Yayan sa nagsalita. Nung mga oras na yon, hindi pa niya kilala si Jano. Kaya bigla na lamang nagsalubong ang kilay ng binata. Teka, sino ka ba? Anong ginagawa mo dito sa tambayan ko? Tanong ni Yayan. Sa tuwing malungkot ang binata, palagi itong tumatambay sa isang puno ng mangga sa likod ng tahanan, nahitik sa bunga. Nako, pasensya ka na. Ako nga pala si Jano. Ninong ko ang tatay mo. Nabanggit sa akin ni Ninong na may puno ng mangga dito na hitik sa bunga sa likod mismo ng bahay niyo. Kaya naman pumunta ako. Hindi ko nga inaasahang makikita kita dito . Wika ni Jano. Inilahad pa nito ang kamay. Napangiti naman si Yayan at inabot ang kamay ni Jano. Yayan nga pala. Yan ang pangalan ko. Masaya ako makilala ka, Jano. Tugon ni Yayan. Simula ng araw na yon, naging magkaibigang matalik ang dalawa. Sanggang dikit at halos araw-araw, magkasama hanggang sa tumuntong sa wastong edad. Pare, samahan mo ko mamayang gabi. Doon sa may sagingan. May binabantayan kasi akong puno doon . Mamayang gabi kabilugan ng buwan. May kukunin akong mutya. Sigurado naman akong ako makakakuha nun. Wika ni Jano. Sige pare, sakto. Wala naman akong lakad mamayang gabi. Anong oras pa? Para makapagpaalam na ako kay tatay. Tanong ni Yayan. Mga ating gabi pare. Yung wala ng tao. Tsaka magdala ka din ng itak . Alam mo naman, panigurado may mga ibang nilalang din na nag-aabang sa mutya.
Tugon ni Jano. Sakto, kakakuha ko lang ng mutya ng tagulilong eh. Magagamit ko yung kung sakaling mapalaban tayo. Pero pare, hindi pa ako masyado makakasama sa bakbakan ah. Alam mo naman. Wika ni Yayan. Bakit kasi hindi mo padagdagan yung mga tangan mo? Napakarami dyan sa paligid oh. Basta maging alisto ka lang. Para saan pat? Anak ka ng isang pinakamagaling na antingero. Kung hindi mo din gagamitin, di ba? Tugon ni Jano. Pare naman, alam mo namang hindi ko hangad na dumami ang mutya o anting-anting ko. Ayos na ako sa kung anong pinagkaloob sa akin ng kalikasan. Hindi naman ako gaya mo na mahilig mag-ipon ng tangan eh. Wika ni Yayan. Sabagay, magkaiba naman talaga tayo ng hilig sa buhay. Bakit ba hindi mo na lang sabihin kay Ninong na ayaw mo maging kagaya niya? O ng angkan mo? Tanong ni Jano. Sa tingin mo, hindi ba yun magagalit? Ngayon pang halang eh. Katakot-takot na sermon na ang inaabot ko. Sa tuwing nakakakuha ng anting-anting yung mga pinsan ko. Tugon ni Yayan. Bakit nga ba ayaw mo maging katulad ni Ninong? Ang astig kaya niya. Wala nang masamang loob na lalaban sa kanya. Tanong ni Jano. Anong pang saysay ng kakayahan na taglay ko? Kung hindi din naman ako masaya. Gusto kong mamuhay ng payapa at simple. Kaya ng ordinaryong tao. Yung magkaroon ng sariling pamilya. May mapagmahal na asawa at magampanan ng pagiging ama ko. Tugon ni Yayan. Ito sana ang nais ng binata. Ngunit hindi niya ito magawa. Dahil iba ang kagustuhan ng ama para sa kanya. Naiintindihan ka naman siguro ni Ninong eh. Basta magsabi ka lang eh. Wala naman sigurong magulang na gustong maging malungkot ang anak nila. Wika ni Jano. Nagkibit balikat na lamang si Yayan. Para sa kanya, mahirap ang sitwasyon dahil istrikto ang ama. Palagi itong kinukumpara lalo na kay Jano. Matapos ang pag-uusap ng dalawa, umuwi na si Yayan. Nagpaalam ito sa ama na aalis kasama si Jano at kaagad naman itong pinayagan. Minsan, hindi maiwasan ni Yayan na isipin na sana siya na lamang si Jano. Bukod sa pagiging matalino, lapitin din ito ng mga mutya dahil sa pagiging bertudes. Pagsapit ng 6:00 ng gabi, nagpunta na ang magkaibigan sa sagingan. Gamit ang mutya ng tagulilong, nagawa ni Yayan na maglaho sa paningin ng mga kalaban. Pare, may masamang presensya. Ihanda mo ang sarili mo. Marami kang kaagaw sa mutya. Wika ni Yayan. Minsan naiisip ni Yayan na kunin ang mutyang binabantayan ng kaibigan. Ngunit mas mahalaga sa kanya ang kanilang samahan. Ilang sandali pa, bumuka na ang puso ng saging. Binalot ng liwanag ang buong paligid. Bigla na lamang may sumugod kay Jano. Kaya naman hindi nito nasalo ang mutya. Pare, pagkakataon mo na. Kunin mo ang mutya habang nakikipaglaban ako. Wika ni Jano. Kaagad na naguluhan si Yayan. Ngunit kumilos ito ng mabilis. Mas gugustuhin niyang siya na lamang ang makakuha ng mutya kesa ang mga kalaban. Nang makuha ni Yayan ang mutya, kaagad nakaramdam ang binata ng kakaibang lakas. Dumaloy sa buong katawan. At nang makitang dehado ang kaibigan, kaagad niya itong tinulungan. Nakipagpalitan ng pag-atake ang magkaibigan sa mga nilalang. At sa bandang huli,
Nagwagi ang dalawa at napahiga na lamang sa lupa. Bakit di mo kinuha yung mutya? Ito, sa'yo naman talaga to eh. Kaya ibabalik ko na lang. Tanong ni Yayan. Sabay abot ng mutya. Pinitik naman ni Jano ang noo ng kaibigan. Bari naman hindi ko nga nakuha, di ba? Ibig sabihin lang, hindi para sa akin ang mutyang yan. Kunin mo na at pangalagaan mo. Tugon ni Jano. Pero pare, ikaw ang nagbantay dito eh. Hinintay mo nga yung araw na to tapos sa akin lang mapupunta. Hindi naman yata patas yun. Wika ni Yayan. Ngumiti naman si Jano at sinabing, hindi na yun mahalaga pare. Ako man ang nagbantay. Hindi naman ako napili ng mutya eh. Tugon ni Jano. Salamat pare ah. Hindi ko din inaasahan na magtatangan ako ng mutya sa ganitong paraan. Muling wika ng binata. Matapos ang araw na yon, mas tumibay pa ang samahan ng dalawa. Natuwa naman ang ama ni Yaya nang ikwento na meron itong bagong tangan. Paglipas ng maraming panahon, mas naging kilala si Jano sa baryo kaysa kay Yayan. Dahil sa taglay nitong mga mutya at sa galing sa pakikipaglaban na hindi naman nagustuhan ng ama ng binata. Palagi nitong kinukumpara ang anak sa kaibigan na lalo namang kinainis ng binata. Hanggang sa isang araw, galit na lumaya sa tahanan si Yayan. Nabalitaan ni Jano ang nangyari. Kaagad namang nalaman ni Jano kung saan matatagpuan ang kaibigan. Pare, ano bang nangyayari sa'yo? Magsabi ka lang kung may problema ka. Wika ni Jano. Sa puntong yon, hindi mawala sa isipan ng binata ang pagkukumpara sa kanya kay Jano. Alam mo kung anong problema ko? Ikaw, masyado kong magaling sa lahat ng bagay eh. Nagiging anino mo na ako. Tugon ni Yayan. Kwinelyuhan pa nito ang kaibigan na kinagulat ni Jano. Pare, kaibigan mo ko. Uminahon ka nga. Ano bang nangyayari sa'yo? Wika ni Jano. Inundayan ito ng suntok ni Yayan. Hinayaan lamang nito na bugbugin siya ng kaibigan. Di ba magaling ka? Bakit di ka pumalag? Halika, lumabang ka. Nang magkaalaman na tayo kung sinong mas malakas. Wika ni Yayan. Binalot na ito ng galit. Tila narindi na ito sa mga naririnig niya sa paligid. Hindi kita lalabanan pare. Kung yan ang makakapagpagaan ng loob mo, sige lang, hahayaan pa kita. Wika ni Jano. Ilang sandali pa ay huminahon na si Yanyan. Napaiyak na lamang ito at lumuhod sa lupa. Gusto ko lang naman ng simpleng buhay. Bakit ba napakahirap para kay tatay na intindihin yun? Wika ni Yayan. Tumayo naman si Jano at inakbayan ng kaibigan. Dahan-dahanin mo lang pare. May intindihan ka din naman ni Ninong eh. Sabihin mo sa kanya ang gusto mo. Wala naman siyang magagawa eh. Kung iba talaga ang landas sa tatahakin mo. Iba-iba ang plano sa atin ng Diyos. Tugon ni Jano. Pinunasan ni Yayan ang mga mata. Kaagad itong humingi ng tawad sa kaibigan. Pasensya ka na pare ha. Sa'yo ko pa nabuntong ang hinanakit ko. Nahihirapan na kasi ako sa sitwasyon eh. Palagi na lang nila akong kinukumpara sa'yo.
Nanliliit na ako sa sarili ko. Wika ni Yayan. Ayos lang yun pare. Alam mo, hanga ako sa'yo eh. Alam mo kung ano magpapasaya sa'yo. Kahit grabe na yung pinapasan mong bigat. Sa totoo lang idolo nga kita eh. Wala kang interes sa mga mutya. Simple lang ang gusto mo. At hindi lahat kagaya mo. Kaya hindi mo kailangang intindihin ang sinasabi ng iba. Tandaan mo pare, ano man ang pasya mo sa buhay. Nandito lang ako kaibigan mo at palaging nakasuporta sa'yo. Yan ang palagi mong tatandaan pare. Tugon ni Jano. Salamat pare ah. Ikaw lang nakakaintindi sa akin. Minsan hindi ko na din alam kung ano ba ang tama sa mali dahil sa mga sinasabi nila. Wika ni Yayan. Sundin mo lang ang nasa puso mo pare. Pag-isipan mong mabuti ang mga pasyang gagawin mo para hindi ka magsisi sa huli. Tandaan mo, kung kailangan mo ng kaibigan na tagasira ng araw mo, andito lang naman ako eh. Biro pa ni Jano. Natawa naman si Yayan sa sinabi ng kaibigan. Kahit papano ay napagaan nito ang kalooban. Kahit kailan ka talaga, puro ka kalokohan eh. Bakit ka nga pala pumunta dito? Tanong ni Yayan. Minsan lutang ka din talaga no? Siyempre, sinabi sa akin ni Ninong ang nangyari. Kaya pinuntahan kita dito. Alam mo kasi ang tatay mo, kaunting lambing mo lang dyan, makukuha mo din ang kiliti niyan. Subukan mo din kasing magsabi sa kanya para naman maintindihan niya kung anong nararamdaman mo. Wika ni Jano. Napaisip naman si Yayan sa sinabi ng kaibigan. Tama ka pare. Nasaan kaya banda ang kiliti ni tatay? Mamaya nga, matanong ko si nanay. Tugon ni Yayan. Napahagalpak naman ng tawa si Jano sa sinabi ng kaibigan. Iba ka din talaga pare no? Hindi na kita kinakaya. Tugon ni Jano. Nagpatuloy lang sa tawanan ang magkaibigan. Si Raulo, alam ko naman yun eh. Nagbibiro lang ako. Wika ni Yayan. Nang dahil sa mga nangyari, lumipas pa ang maraming taon. Nawaglit na sa isipan ni Yayan ang tungkol sa misteryosong mutya na madalas ikwento sa kanya noon ni Lolo Enteng. Hanggang sa isang araw, isinama ni Jano si Yayan sa pagkuha ng mutya ng ngipin ng baka. Pare, nakikita mo yung baka na yan? Mamaya lang, babagsak yung ngipin yan. Magmasid ka sa paligid Masungit pa naman yung may-ari niyan. Kukunin ko lang ng mabilis. Wika ni Jano. Ilang sandali pa, naglakad na si Yayan at naapakan ang buntot ng baka. Kaya bigla na lamang itong nagwala. Walang ya, bakit ba kasi dito pa tayo pumesto? Naapakan ko patuloy. Wika ni Yayan sa sarili. Mabilis itong tumakbo habang hinahabol ang baka. Kaagad namang kumilos si Jano. Sinuntok ang baka kaya nahulog ang ngipin nito. Pare, tara na bilis. Nandyan na yung may-ari. Wika ni Jano. Walang ya. Tulungan mo kaya ako dito. Kita mong nadaganan yung paa ko eh. Hindi ko pa naman dala ang mga tangan ko. Tugon ni Yayan. Kaya naman pala ang malas mong ngayong araw eh. Bakit naman hindi mo dinala? Tanong ni Jano.
Talagang itatanong mo pa yan pare. Nandyan na si Aling Marites oh. Tugon ni Yayan. Mabilis na tinulungan ni Jano ang kaibigan at kaagad na tumakbo ang dalawa. Ngunit habang tumatakbo, nakatapak ng dumi ng kalabaw si Yayan. At nang makalayo ang mga ito mula sa matanda, tumigil na ang mga ito sa pagtakbo. Ang baho naman yan pare. Bakit mo naman binaon yung paa mo sa dumi ng kalabaw? Hindi naman yan yung mutya eh. Biro ni Jano. Langya ka. Ang sabi mo, may kukunin ka lang. Kaya hindi ako nagdala ng tangan. Tugon ni Yayan. Tawang-tawa naman si Jano sa nangyari sa kaibigan. Alam mo pare, ibalot mo na lang yan sa pulang tela. Malay mo, mutya pala yan. Tsaka di ba, sabi ng matatanda, kapag nakatapa ka ng tae, swerte daw yun. Muling wika ni Jano. Ganun ba pare? Sakto ah. Pulang damit pa naman yung suot mo. Tugon ni Yayan. Kaagad na pinahid ni Yayan ang dumi ng baka sa damit ng kaibigan at mabilis na tumakbo. Napailing na lamang si Jano sa ginawa ni Yayan. Kaagad na lamang itong lumublob sa ilog. Matapos ang araw na yon, naging abala na sa bukid si Yayan dahil nagkasakit ang ama nito. Habang nagsasaka, tinawag ito ni Jano. Ang sipag mo naman pare. May lagnat ka ba? Ngayon lang kita nakita dito sa bukid ah. Tanong ni Jano. Alam mo, kung mang-iinis ka lang, pwede bang wag ngayon? May sakit si tatay eh. Kaya ako ang nandito sa bukid. Ano bang meron? Tugon ni Yayan. Anong plano mo bukas? May lakad ka ba? Tanong ni Jano. Napakunot ang noo ng kaibigan. Wala naman. Ano bang meron? Tugon ni Yayan. Mahal na araw bukas pare. Baka gusto mong samahan kita. Total, wala naman akong lakad eh. Wika ni Jano. Oo nga pala. Teka, samahan mo kaya ako sa Mount Banao? Gusto ko lang sanang alamin eh, kung totoo ba yung kinikwento sa akin ni Lolo tungkol sa misteryosong mutya. Tugon ni Yayan. Teka, hindi mo sa akin nabanggit yan ah. Hindi mo sa akin nakwento. Wika ni Jano. Nakwento ko yun sa'yo. Makakalimutin ka lang. Bueno, samahan mo ko ah. Magiging masaya to. Tugon ni Yayan. Napangiti naman si Jano. Dahil yun ang unang beses na nagyaya ang kaibigan na manguha ng mutya. Sige pare, kita na lang tayo sa tambayan ah. Wika ni Jano. Tumango lang si Yayan at nagpatuloy na sa trabaho. Habang si Jano naman, umalis na ito ng bukid. Pagka-uwi ng tahanan, kaagad hinanap ni Yayan ang maliit na libro na binigay sa kanya noon ni Lolo Enteng. Binasa nito ng maigi ang mga nakasulat sa libro. Pamilyar kay Yayan ang lahat ng nakasulat dahil nabanggit yon sa kanya ni Lolo Enteng noong nabubuhay pa ito. Kaya naging madali na lang kay Yayan ang lahat. Kaagad itong nanghuli ng pusang magkaiba ang kulay ng mata. Lahat ng nakasulat sa libro, ginawa ni Yayan.
Matapos na maihanda ang lahat ng kailangan, nagpunta na ito sa tambayan. Wala pa si Jano ng mga oras na yon, kaya hinintay na lamang ito ni Yayan. Pagkarating ni Jano, napansin kagad nito ang dalang pusa ng kaibigan. Pare, kanina pa kita hinihintay ah. Ang tagal mo naman. Malapit na maghapon oh. Wika ni Yayan. Alam mo naman si Ermat eh. Masyadong madaming paalala. Ayun. Bakit nga pala may dala kang pusa? Anong gagawin mo dyan? Tanong ni Jano. Basta pare, itong pusa na ito ang susundan natin papunta sa mutya. Kaya hihanda mo na ang sarili mo. Sigurado ako magiging mahirap yung paglalakbay natin. Tugon ni Yayan. Ako ba pare? Siyempre, palagi naman akong handa no. Ikaw ba? Handa ka na? Tanong ni Jano. Aba, ako pa ba? Matagal ko nang pinaplanong magpunta sa Mount Manahaw. Kaso ang sabi sa akin ni Lolo, kapag handa na ako, tsaka na lang ako pumunta. Tsaka dagdag pa nga niya dati. Isama ko daw doon yung matalik kong kaibigan. Kaya sinama kita. Alam ko namang hindi natin bibiguin ang isa't isa, di ba? Tugon ni Yayan. Oo naman pare. Pero sa mga sinasabi mo, mukhang may mabigat na kapalit ang pagpunta natin para sa mutya. Wika ni Jano. Gumiti naman si Yayan. Sinasariwa ang bawat kwentong inilahad sa kanya ni Lolo Enteng. Mas maigi na lang na handa tayo sa mga pagsubok. Pero ang sabi ni Lolo, tibay ng samahan ng pinakakailangang lakas para matalo ang kalaban at manaiglaban sa pagsubok. Wika ni Yayan. Napakunot ang noo ni Jano sa mga sinabi ng kaibigan. Ay ngayon lang kita nakitang seryoso. Mukhang pinaghandaan mo talaga ang araw na to ah. Wika ni Jano. Oo naman, mahalaga sa akin ang araw na to. Tsaka nahihiya na din ako sa'yo eh. Palagi na lang ikaw ang nakikipaglaban. Kahit papaano gusto din kitang tulungan eh. Mapapisikal man o espiritual eh. Kahit na gusto ko ng simpleng buhay. Siyempre, iba pa din kapag may proteksyon, di ba? Tugon ni Yayan. Oo naman. Basta, ano man ang mangyari, palagi mo akong kasama. Ganyan ang gawain ng tunay na magkaibigan, di ba? Hindi nag-iiwanan. Sa hirap man o ginhawa. Muling wika ni Jano. Matapos ang pag-uusap na yon, nagpatuloy na ang dalawa at nang makatungtong na sa paanan ng Mount Banahaw. Kaagad pinakawalan ni Yayan ang pusa. Pare tara na. Hanggat maaari, huwag ka magpapalinlang sa mga naririnig mo. Sundan mo lang ako. Bili ni Yayan. Tumangulang si Jano at patuloy na sinundan ang kaibigan. Hindi inaalis ni Yayan ang tingin sa pusa. Patuloy lamang ito sa paghabol. Habang papasok sa Mount Banahaw, iba't ibang elemento ang sumubok na pumigil sa magkaibigan. Pare, mukhang malakas nga ang mutyang meron dito ah. Napakaraming bantay eh. Halatang may pinapangalagaan eh. Wika ni Jano. Hindi ko din nakalain na ganito karami ang bantay meron dito ah. Wala namang nabanggit sa akin si Lolo Enteng. Tugon ni Yayan. Nagpatuloy lamang ang dalawa.
hanggang sa narating nila ang isang kuweba na tila may lagusan. Kagad na pumasok ang pusa doon. Kaya naman sumunod ang dalawa. Nagpatuloy lamang ang mga ito hanggang sa nakarating sa isang malawak na lupain na para bang paraiso dahil sa ganda. Huminto ang pusa. Naging isang magandang diwata. Ngunit bigla na lamang itong nawala at isang malakas na bantay ang humarap sa magkaibigan. Isang tila taong bato na may buhay. Pare, kunin mo na ang pakay mo. Ako na ang bahala sa ulpong na ito. Wika ni Jano. Sige pare, babalikan kita. Bibilisan ko lang. Tugon ni Yayan. Mabilis nitong hinanap ang balon na nabanggit ng lolo. Ilang sandali pa, nakakita si Yayan ng isang nagliliwanag na balon. Nang lapitan niya ito, nakita niya ang isang puting bato na nagliliwanag. Kagad naman itong kinuha ng binata at nang balikan ang kaibigan. Dehado na ito kaya kagad niyang tinulungan. Pare, mukhang hindi natin kakayanin to. Umalis ka na dito. Hayaan mo na lang ako. Masaya ako para sa'yo pare. Wika ni Jano. Ano bang sinasabi mo? Hindi kita iiwan dito pare. Sabay tayong pumasok eh. Kaya sabay din tayong lalabas. Walang kailangan magsakripisyo. Tugon ni Yayan. Sabay na lumaban ang magkaibigan. Tila walang epekto ang kanilang pag-atake sa nilalang hanggang sa napabagsak ng bantay si Jano. Pare, iligtas mo na ang sarili mo. Mas kailangan ka ng pamilya mo kaysa sa akin. Tandaan mo na lang ang lahat ng pinagsamahan natin. Salamat sa pagiging parte ng buhay ko. Wika ni Jano. Pare, hindi ko naman pwedeng gawin yun. Hindi kita pwedeng iwan dito. Tugon ni Yayan. Hanggang sa buong lakas na niyakap ni Jano ang kalaban. Pilit pinipigilan ang paggalaw. Tumakas ka na pare. Hayaan mo na ako. Bilisan mo, tumakbo ka na! Sigaw ni Jano. Kaya wala nang nagawa pa si Yayan kundi ang iwanan ang kaibigan. Dala ang mutyang sinabi sa kanya ni Lolo Enteng. Ngunit habang tumatakbo, naaalala ni Yayan ang lahat ng pinagsamahan at pinagdaanan nila ni Jano. Nagpaulit-ulit din sa alaala niya ang mahigpit na bili ni Lolo Enteng. Hindi ko pwedeng ipagpalit ang kaibigan ko para lang sa mutya. Wika ni Yayan sa sarili. Bumalik ito sa kinaroroonan ng kaibigan. Mabilis na sinugod ang malakas na bantay. Inilagay sa bulsa ang hawak na mutya. Nagulat pa si Jano sa pagbabalik ni Yayan. Dahil buong akala niya, tuluyan na siya nitong nilisan. Pare, ang tigas talaga ng ulo mo ano? Bakit nandito ka ba? Tanong ni Jano. Di ba ang sabi ko sa'yo? Magkaibigan tayo kahit anong mangyari. Hindi kita iiwan. Hindi ko kayang iwanan ka dito. Hindi naman ako lango sa kapangyarihan eh. Tugon ni Yayan. Kaagad nagtulungan ang magkaibigan. Sa hindi inaasahang pangyayari, nakaramdam si Yayan ng kakaibang lakas. Nag-init ang buong katawan nito at bawat pag-atake sa bantay, tila mas naging malakas ito ng 10 ulit hanggang sa tuluyan nilang natalo ang bantay.
Matapos yon, dali-daling inakay ni Yayan ang sugatang kaibigan pababa ng Mount Banahaw. At nang makalabas, napahiga na lamang sa lupa ang dalawa ng dahil sa pagod at nagtawanan. Sinubukan pang kunin ni Yayan ang mutyang nakuha sa balon. Ngunit laking gulat nito na tila naging buhangin na lamang ang mutya. Kaagad naman niya itong sinabi sa kaibigan. Paano na yan pare? Hindi mo nakuha ang mutyang matagal mo nang gustong makuha. Wika ni Jano. Ayos lang yun. Hindi naman mahalaga sa akin ang mutya pare. Mas importante pa rin ang pagkakaibigan natin. Wala yung katumbas sa anumang bagay sa mundo. Tugon ni Yayan. Napangiti si Jano sa sinabi ng kaibigan. Akala ko talaga iniwanan mo na ako. Hindi na kita nakita eh. Nga pala, ano nga palang mutya yun? Tanong ni Jano. Hindi na yun mahalaga pare. Ang importante sa akin ngayon, alam ko na kung anong gusto ko sa buhay. At nakita ko na ang kahalagahan ng samahan natin. Tugon ni Yayan. Sabay na tumayo ang dalawa at bumalik sa tahanan. Hindi man nakuha ni Yayan ang mutyang inaasam. Natutunan naman niya ang kahalagahan ng pagkakaibigan. Na walang kapantay na kahit na anong mutya sa mundo. Matapos ang mga nangyari sa Mount Banahaw, naging totoo na sa sarili si Yayan. Sinabi nito sa ama ang nais sa buhay at kahit nung una ay hindi natuwa ang ama. Ginawa lahat ni Yayan upang ipakita dito na masaya siya kung ano ang landas na pinili sa buhay. Tumigil na sa pagkukumpara ang ama ni Yayan. At kalaunan ay natanggap din ito ang kagustuhan ng anak. Labis na saya ang naramdaman ni Yayan nang sa wakas. Sinuportahan na ng ama ang kagustuhan. Bumili ng sariling taniman si Yayan. Tinalikuran ang pagiging antingero. Nagpatuloy pa din ang pagiging magkaibigan nila ni Jano. Magkaiba man ang landas na tinatahak, hindi nagbago ang kanilang samahan. Sa paglipas ng maraming panahon, mas lalo itong tumibay at nalagpasan ang mga pagsubok ng magkasama. Nagkaroon ng sariling pamilya si Yayan at naging masaya. Samantalang si Jano naman, mas piniling ipagpatuloy ang naumpisahan hanggang sa nakapag-asawa din ito ng kapwa Bertudes. Habang ang misteryosong mutya naman sa Mount Banahaw, nanatili pa rin itong sekreto. Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Mula ito sa isa nating tagapakinig. Naitago na lang natin sa pangalang Arsenio. Walang eksaktong taon. Bayawan, Negros. Nang mga panahong ito, kasalukuyang namamasukan bilang trabahador sa isang malaking hasyenda itong si Arsenio. Bagaman may sariling tubuhan, pinili ng binata ang mamuhay ng hindi umaasa sa mga magulang. Kakaiba ang disiplina ni Arsenio. Dahil sa murang edad, nagkaroon na ito ng direksyon. Pangarap ng binata ang magtapos ng pag-aaral. Iniipon nito ang sweldo upang ipangtustos sa kolehiyo. At dahil sa kasipagan nito, itinalaga siyang engkargado ng may-ari ng hasyenda.
Ipinadala ang binata sa isa sa mga taniman ng kanilang amo. Nasa gilid ito ng bundok at humigit kumulang 10 hektaryang taniman ng tubo ang lugar. Nagretiro na ang unang engkargado. Kaya naman si Arsenio ang pinalit. Ngunit bago pa man umalis ang matanda, may inihabilin ito sa kanya. Ikaw ba ang bagong engkargado? Ang bata mo pa pala. Siguro masipag ka kaya napansin ka ng amo natin. Pero hindi na mahalaga yon. Isang bagay lang ang gusto kong ipaalam sa'yo. Mag-iingat ka sa bandang gitna ng tubuhan. Maraming engkanto ang nagtitipon doon. Lalo na kung kabilugan ang buwan. Wika ng matanda. Ngunit si Arsenio ang tipo ng taong hindi naniniwala sa mga engkanto. Pasensya na po Manong, pero hindi po ako naniniwala sa mga engkanto eh. Pero mag-iingat pa din po ako. Salamat po Manong ah. Ano nga po palang pangalan nyo? Tugon ni Arsenio. Ernesto nga pala ang pangalan ko. Sige na. Bauna na ako sa'yo. At medyo hapon na. Malayo pa ang lalakarin ko. Pagpapaalam ng matanda. Inihatid ng binata si Mang Ernesto papunta sa labas ng taniman. Hanggang dito na lang po ako Manong. Kailangan kong puntahan ng iba pang tauhan para kausapin eh. May mga bagong alituntunin yung amo natin. Kailangan ko silang masabihan bago magsimula ang araw bukas. Wika ni Arsenio. Kagad na itong umalis. Kaya ng gabi ding yon, habang masayang naghahapunan ang mga tauhan, narinig ng binata ang pag-uusap ng ilan sa mga ito. Tungkol yon sa sinabi ni Mang Ernesto. Napailing na lamang ang binata dahil iba ang kanyang paniniwala. Akmang aalis na sana ito. Ngunit bigla na lang siyang tinawag ng isa sa mga matatanda. Hindi ba't ikaw yung bago naming engkargado? Halika, makiupo ka sa amin. Wika ng isa sa mga matatandang nagngangalang Mang Hunyo. Hindi naman tumanggi ang binata. Nakiupo ito at nakipagkwentuhan sa mga kasamahan. Naalala ni Arsenio ang sinabi ni Mang Ernesto. Maitanong ko lang po, kasi may nabanggit si Mang Ernesto tungkol dun sa gitnang bahagi ng tubuhan eh. Totoo po bang may nagtitipon ng mga elemento doon kapag bilog ang buwan? Tanong ng binata. Medyo napalakas ang pagsasalita nito. Kaya napalingon sa kanya ang mga kasamahan. Yun talagang si Ernesto, oo. Kahit kailan. Bueno, total nasabi na din sa'yo. Oo, totoo ang mga sinasabi niya. Hindi rin namin alam kung bakit yon ang pinili nilang lugar. Kaya hindi kami nagagawi doon kapag tanghaling tapat. Dahil baka makatabig kami at gantihan ng mga hindi nakikitang nilalang. Tugon ng matanda. Napangiti na lamang si Arsenio. Kitang-kita dito na hindi siya naniniwala. Alam kong mahirap paniwalaan ang mga sinasabi namin. Dahil hindi mo pa ito nakikita ng personal. Hayaan mo bata. Ikaw mismo ang makakasaksi sa lahat ng sinasabi namin. Muling wika ni Mang Hunyo. Hindi na nagsalita pa si Arsenio. Pinili na lamang nitong manahimik. Dahil baka sumama ang loob ng mga kasamahan sa kanya. Kinabukasan, maagang gumising ang binata upang simulan ang trabaho. Maglalagay sila ng abono sa araw na yon.
kailangan nila itong gawin bago pa man mananghalian. Dahil maaaring matuyo ang abono at hindi masipsip ng lupa. Nakisali na din si Arsenio sa mga kasamahan. At saktong siya ang papalapit na sa gitnang bahagi ng tubuhan. Medyo mataas na din ang mga tubo. Kumakapal na rin ang mga dahon. Kaya hindi mo makikita ang tao sa tabi mo. Laking gulat ng binata dahil nakita niya ang isang malaking umbok ng lupa sa kalagitnaan ng taniman. May taas itong mahigit 7 talampakan. At ang lawak nito, aabot ng mahigit kumulang 3 metro. Iniwasan na lamang ito ng binata at nagpatuloy sa pagtatrabaho. Pagsapit ng tanghalian, habang kumakain, binanggit niya ang nakita kay Mang Hunyo. Manong, may nakita po kong umbok ng lupa doon sa gitna ng tubuhan. Tsaka kung hindi yun nagagalaw, bakit po walang tumutubong damo? Tanong ni Arsenio. Biglang napahinto sa pagkain si Mang Hunyo. Kagaya nga ng sinabi ko sa iyo, iho. Ang lugar na yon ay pinagtitipunan ng mga elemento. Hindi ka dapat pumasok doon. Iniiwasan naming lahat ang lugar na yon. Dahil minsan nang namatay ang isa sa mga kasamahan natin. Dahil hindi nakinig kay Mang Ernesto. Tugon ng matanda. Ngunit sa halip na makinig sa mga sinasabi ng kasamahan, lalo pang nabuksan ang kuriosidad ng binata. Araw ng Biyernes na mga sandaling yon, walang trabaho ang mga tao kinabukasan. Ang ilan ay nagpaalam na munang umuwi sa kanilang pamilya. Ang tanging naiwan na lamang doon ay si Mang Hunyo at si Arsenio. Mang Hunyo, hindi po ba kayo uuwi? Tanong ng binata. Dahil nakita niya ang matandang nag-aayos ng mga kagamitan pangbungkal sa bodega. Hindi, iho. Malayo ang lugar ko dito. Kaya magsasayang lang ako ng pamasahe kung uuwi ako. At isa pa, wala na din akong pamilyang uuwian. Tugon na matanda. Ganun po ba, Manong? Sige po. Sabayan niyo na lang po ako sa hapunan. Nakakalungkot naman pong kumain mag-isa eh. Muling wika ni Arsenio. Matapos maghapunan, naupo ang dalawa sa ilalim ng puno at nagkwentuhan. Saktong kabilugan ng buwan ng gabing yun. At habang nag-uusap ay biglang natahimik si Mang Hunyo. Bakit po, Manong? May problema po ba? Tanong ni Arsenio. Teka, Arsenio, hindi mo ba naririnig? Tugon ng matanda. Tumahimik si Arsenio at pinakinggan ang paligid. Tumindig ang balahibo ng binata nang marinig ang napakagandang boses ng isang babae. Ang mabuti pa, pumasok na tayo sa kwartel. Delikado tayo dito sa labas. Wika ng matanda at nagmamadaling tumayo. Sadali lang po, Manong. Saan po ba galing yung boses na yun? Tanong ni Arsenio. Huwag nang maraming tanong pa. Kung mahal mo ang buhay mo, pumasok ka sa silid at huwag ka magpapakita sa kanila. Tugon ng matanda. Sabay sara ng pinto ng silid. Samantalang si Arsenio naman, nanatili sa labas. Ilang sandali pa, narinig nito ang boses ng isang lalaki. Tinatawag ang pangalan niya. Sinundan ng binata kung saan nanggagaling ang boses. Patuloy ito sa paglalakad. Hindi niya alintana ang kapal ng dahon ng mga tubo
at ang pagpigil sa kanya ni Mang Hunyo. Maya-maya pa, natagpuan ng binata ang sarili sa gitna ng tubuhan. Nakatayo malapit sa umbok ng lupa. Inilibot nito ang tingin sa paligid. Walang nakitang tao si Arsenio na mga sandaling yun. Kaya laking gulat ng binata dahil biglang yumanig ang lupa. Napaupo si Arsenio habang pinagmamasdan ang malaking umbok ng lupa. Unti-unti itong nagkakaroon ng mga bitak. Patuloy ang pagyanig ng lupa dahilan para tuluyang gumuho ang umbok. Tumambad kay Arsenio ang makinang na bato. Nagliliwanag ito sa sinag ng bilog na buwan. Hindi alintana ng binata ang nangyayari sa paligid. Nakatuon lamang ang atensyon sa makinang na bato. Unti-unti niya itong inabot hanggang sa tuluyang mahawakan. Ngunit ilang sandali lang ay biglang may mga kamay na humawak sa leeg ng binata at binitin siya paitaas. "Bitawan mo ang mutya ng lupa. Bitawan mo ang mutya ng lupa. Wala ka ni katiting na karapatan upang hawakan ang bagay na yan." Wika ng hindi nakikitang nilalang. Alam ni Arsenio na may nakasakal sa kanya. Naririnig niya itong magsalita. Kaso nga lang hindi niya nakikita. Hindi na makahinga ang binata na mga sandaling yon. Ngunit pilit siyang kumawala mula sa pagkakasakal. Naalala nito ang maliit na kutsilyong nakasilid sa bulsa. Dali-dali itong kinuha ng binata at sinugatan ang hindi nakikitang kamay. Napahiyaw pa sa sakit ang nilalang, dahilan para mabitawan siya nito. Walang sabi-sabi, nilunok ni Arsenio ang hawak na bato. Matapos niyang gawin yon, nakarinig siya ng sigawan na tila nagmumula sa mga taong nagpoprotesta. "Hindi mo alam ang ginagawa mo, bata. Kinuha mo ang tanging pinagkukunan namin ng lakas." Wika ng nilalang. Napalingon si Arsenio sa likuran. Nanlaki ang mga mata. Dahil kitang-kita nito ang napakadaming itim na elemento. Nakatitig lamang ang mga ito sa kanya, na tila gusto siyang patayin. "Hindi ko alam kung ano kayo, pero pasensya na. Hindi ko rin hahayaang mamatay ako dito." Wika ni Arsenio. Gamit ang maliit na kutsilyo ay pinagtanggol ng binata ang sarili laban sa mga elemento. Isa-isang sumalakay ang mga nilalang. Pilit siyang hinihila ng mga ito at ginagapos. Ngunit hindi nila magawang pigilan ang lakas ng binata. Tuloy-tuloy lamang ang pakikipagbuno nito sa mga elemento. Hindi na napansin ng binata ang oras. Nang mapatingala siya, nakita niya na unti-unting nagliliwanag. Kasabay nito ay ang isa-isang paglalaho ng mga nilalang. "Nagtagumpay ka, binata. Napatunayan mo na karapat-dapat ka sa mutyang yan. Sana lang, huwag mo itong gagamitin sa hindi magandang gawain." Wika ng nilalang. Doon lamang nakita ni Arsenio na isa pala itong kapre. Kaagad din itong naglaho, kasama ng iba pang mga elemento. Napaupo na lamang si Arsenio sa lupa. Tsaka pa lamang nito naramdaman ang pananakit ng katawan at sobrang pagod. Habang nakatitig sa malayo,
bigla niyang narinig ang boses ni Mang Hunyo. Salamat sa Diyos at natagpuan kita. Nandito ka lang pala. Ilang beses na ako nagpapabalik-balik sa lugar na ito at nalibot ko na ang buong taniman. Ano bang nangyari, Arsenio? Tanong ng matanda. Hindi na nagawa pang sumagot ni Arsenio dahil sa sobrang pagod. Inalalayan na lamang ito ng matanda papunta sa silid upang makapagpahinga. Kinahapunan ay nagising na si Arsenio. Ngunit tila nanibago ito sa kanyang katawan. Sa hindi maipaliwanag na kadahilanan, tila gumaan ang kilos nito at nawala ang pananakit ng katawan ng binata. Sa paglabas nito ng silid, nakasalubong niya si Mang Hunyo. May dala pa itong mainit na sabaw. O mabuti naman at nagising ka na. Eto, nagkatay ako ng manok. Higupin mo muna itong sabaw ng tinola habang mainit pa. Wika ng matanda habang inilalapag ang mangkok ng bagong lutong tinola. Napaupo ang binata sa harapan ng mesa at nagsimula ng kumain. Nakiupo na din si Mang Hunyo at tinanong ito kung ano ang nangyari. Nung gabing natagpuan siya ng matanda sa gitna ng tubuhan. Ang totoo po, Manong, hindi ko din po alam ang nangyari. Nakita ko na lang po ang sarili ko sa lugar na yon. Tugon ni Arsenio. Isinalaysay din ito ang tungkol sa maliwanag na bagay na nakitang lumabas mula sa punso. Nanlaki ang mga mata ni Mang Hunyo nang marinig niya ito. Sinasabi ko na nga ba, kanlungan ng mutya ang umbok ng lupang yon. Kaya naman pala napakadaming elemento ang nagtitipon at nagpaparandam sa bahaging yon. At ito din marahil ang dahilan ng pagkamatay ng ilan sa mga kasamahan natin. Alam nilang may mutyang nakatago sa lugar. Teka, nakuha mo ba ang mutya, Arsenio? Tanong ni Mang Hunyo. Nalunok ko po, Manong eh. Yun lang po yung naisip kong paraan para hindi makuha sa akin ng mga elemento ang mutya. Tugon ni Arsenio. Napahawak na lamang sa noo ang matanda. Ngunit wala na silang magagawa pa dahil nasa loob na ito ng katawan ni Arsenio. Mas mabuti na ang ganon. Walang makakakita. Pero siguradong mararamdaman ka ng mga taong may alam sa mga ganyan. Lalo na ang mga taong may masamang hangarin. Muling wika ni Mang Hunyo. Napaisip naman si Arsenio. Kung nagawa siyang proteksyonan ng mutya laban sa mga elemento, bakit hindi niya ito gamitin laban sa mga taong magtatangka sa kanya? Sa palagay ko po, Manong, hindi naman po ako papabayaan ng mutya eh. Pero gusto ko sana makasiguro. May kilala po ba kayong may alam tungkol sa ganitong gamit? Kasi sa totoo lang po, Manong, hindi ko nauunawaan kung paano nangyari ang lahat eh. Tugon ni Arsenio. Sa bayan, may kakilala akong manggagamot. Pero hindi ko sigurado kung may alam siya tungkol sa mga mutya. Ang dapat nating lapitan, yung mga babaylan o di kaya mga antingero. Wika ni Mang Hunyo. Matapos ang pag-uusap na yon, nagpaalam si Mang Hunyong bababa muna ng baryo upang bumili ng tabako. Naisipan namang sumama ni Arsenio dahil wala pa naman itong gagawin sa taniman. Pagkarating ng dalawa sa baryo, kaagad silang nagpunta sa tindahan ng tabako. Napadaan sila sa mga kalalakihang nagiinuman. Kilala ni Mang Hunyo ang mga yon.
at alam niyang walang gagawing mabuti ang grupo. Mag-iingat ka sa mga yan, Arsenio. Walang gagawing matino ang mga yan. Kaya hanggat maaari, umiwas ka sa kanila. Wika ng matanda. Ngunit kahit anong gawin nila, nakuha pa din ni Arsenio ang pansin ng mga ito. O ikaw, ngayon lang kita nakita dito. Taga saan ka? Wika ng lalaki. Ako ba ang tinutukoy mo? Tugon ng binata habang tumitingin sa paligid. O ikaw nga. Bakit? Anong palagay mo sa akin? Duleng? Sa'yo ako nakatingin ah. Tugon ng lalaki. Bahagyang natawa si Arsenio sa sinabi nito. Dahil talaga namang salubong ang mata ng lalaki. Pasensya ka na ah. Akala ko kasi hindi ako ang kausap mo. Taga-kabilang baryo nga pala ako. Ako si Arsenio. Pagpapakilala ng binata. Ngunit imbes na makipagkilala, tila na insulto pa ang lalaki. Wala akong pakialam kung sino ka. Tinawag mo ba akong duleng? Alam mo bang wala pang tumatawag sa akin ng ganon nang hindi ko ginugulpe? Muling wika ng lalaki. Sa pagkakataong yon, pumagitna na si Mang Hunyo upang awatin ito. Hindi naman kailangan umabot sa ganyan, Paeng. Wala namang ginagawang masama ang kasama ko. Kaya pwede bang... Hindi natuloy na matanda ang sasabihin dahil bigla na lamang siyang sinapak ng lalaki. Dito na nag-init ang ulo ni Arsenio. Hoy, walang kasalanan yung matanda sa'yo ah. Ganyan ka baka walang hiya? Sa lubong na nga yung mga mata mo, napakabantot pa ng ugali mo. Wika ni Arsenio. Dahil sa sinabi nito, nagsipagtayuan ang mga kalalakihan sa lamesa. Hinawakan ng lalaki si Arsenio sa kwelyo ng damit. Sinubukang itaas. Ngunit hindi nito magawang pakilusin ang katawan ng binata. Anong problema, kaibigan? Bakit parang hindi mo ako mayangat? Tanong ni Arsenio. Kung titignan ay higit na malaki ang pangangatawan ng lalaki sa kanya. Hinawakan ng binata ang kamay nito at sinabing, bitawan mo na ang damit ko, kaibigan. Huwag mo nang palalayin ang sitwasyon. Mahinahong wika ni Arsenio. Ngunit lalong uminit ang ulo ng lalaki. Sinuntok nito sa muka ang binata. Ngunit laking gulat ng lahat. Dahil halos mabali ang mga daliri ng lalaki. Walang hiya ka! Anong ginawa mo sa kasama namin? Wika ng isa sa mga kasamahan nito. Sabay sugod sa binata. Hinayaan lang ni Arsenio na tamaan siya ng mga ito. At kagaya ng nangyari sa kasama, tila hinampas sa matigas na pader ang kanilang mga kamay. Maraming tao ang nanonood sa kanila ng mga oras na yon. Kitang-kita nila ang pangyayari. Nakatayo lamang ang binata habang pinagmamasdan ang mga kalalakihang namimilipit sa sakit. Aalis na sana sila ng matanda. Ngunit biglang sumigaw si Paeng. Hanggang diyan ka na lang eh. Hindi ba tayo tapos? Wika ni Paeng. Nang lingunin ito ni Arsenio, nakita niyang may hawak na baril ang kalaban. Bahagyang nakaramdam ng takot ang binata. Dahil hindi niya alam kung sakop pa ng kakayanan ng mutyang tangan
ang proteksyon laban sa bala ng baril. Walang ano-ano eh. Ipinutok ni Paeng ang hawak na sandata. Napasigaw pa ang lahat dahil nakita nilang bumulagtas sa lupa si Arsenio. Ngunit ilang segundo lamang ang nakalipas. Nagawa ng tumayo ng binata. Napahawak pa ito sa dibdib upang siguraduhing wala siyang pinsala. Saksing buhay ang lahat ng naroon kung paanong tumayo ang binata matapos tamaan ng bala sa dibdib. Muling nagpaputok si Paeng at sa pagkakataong yon, panatag na si Arsenio na hindi siya tatablan ng bala. Nilapitan nito ang kalaban at kinuha ang hawak na baril. Sabay suntok sa sikmura. Dahilan para mawalan ng malay ang lalaki. Matapos yon, minabuti ng matandang umalis na lang sa lugar. Ang mabuti pa, umalis na tayo dito, Arsenio. Natuto na sigurado ang mga yan. Hayaan mo na sila. Wika ng matanda. Sumang-ayon naman ang binata at dali-daling umalis. Simula ng araw na yon, pinangilagan na ng mga tao ang presensya ng binata. Iginalang din nila ito dahil hindi naman gumagawa ng masama si Arsenio. At sa halip, madalas pa itong nagiging tagapamayapa kapag may mga kaguluhan. Sa paglipas ng maraming panahon, nakapagtapos ng pag-aaral ang binata at naging ganap na pulis. Dito mas nagamit ni Arsenio ang taglay na kakayanan. Maraming kriminal ang kanyang naipakulong. Kabilang sa mga ito ay ang malalaking sindikato. Nakatanggap ng maraming parangal ang binata at kinilala ang katapangan sa buong probinsya. At sa kasalukuyan, nakapagretiro na ito at namuhay kasama ang kanyang pamilya. Nakapagpundar ng sariling lupang sakahan at tinuon ang buhay retirado sa pagiging pinuno ng kanilang barangay. Maraming magagandang bagay din ang nagawa niya para sa lugar. At isa na dito ang pagsugpo ng kriminalidad at ilegal na gawain. Kailanman, hindi nakalimutan ng mga tao ang mga nagawa ni Arsenio. Oo nga't maraming kumalaban sa kanya. Ngunit mas marami pa din ang nagmamahal kay Senyong Bakal.